Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Plano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo! At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Ma'am, lumapit ka dito, Yaya. At sagutin mo itong tumatawag sa cellphone ko. Teka lang. At ilaloud speaker ko ito para marinig ko ang boses. Ayoko sumagot sa tawag ng hindi ko kilalang tao. Kaya sagutin mo ang tawag sa cellphone. Opo, ma'am. Hello? Hello? Sino yan? Yaya. Sino ang tumatawag sa cellphone na yan? Sino? Hello? Ano po yun? Sofia, ikaw ba to? Ha? Sino ka? Ikaw. Bakit ako ang tinatanong mo? Sino ka? Ikaw tong tumatawag eh. Pilosopo ka? Ay, hindi ba dapat? Alam mo kung sino ang tinatawagan mo dahil ikaw ang tumawag. Bakit mo tinatanong ngayon kung sino ako? Yaya. Sino ba yan? At para ka nang nakikipag-away na dapat? Itong nasa kabilang linya eh. Siya tong tumatawag, pero ako naman ang tinatanong kung sino raw ako. Hello? Hello, Sophia? Sophia? Ma'am, naririnig kong tinatawag ang pangalan mo. Tanungin mo kung sino siya. Huwag mong sabihin, pinapatanong ko. Opo. Sino ka? Pwede ko bang malaman kung sino ka? Naririnig ko ang boses ni Sophia. Ibigay mo sa kanyang cellphone niya. Hello, Sophia? Hello? O, hindi ba? Sa palagay mo ba, si inang mo nga ang nagbayad? Gusto ko mang isiping ikaw ang nagbayad, pero sa dami ng pagkain yun,
Nagdadalawang isip nga ako na ikaw ang nagbayad. Sa kakuriputan mong yan, baka mas gugustuhin mo nang maghugas ng pinggan kaysa bayaran lahat yun. Tumigil ka nga. Seryosong pag-uusap ito Hinahaluan mo na naman ang kalokohan mo. O hindi ba? Baka nga ang inang mo yun. Minsan lang naman siyang gagastos. Hindi ba? At saka regalo na rin siguro niya yun. Dahil kahit papaano, tinapos mo ang kurso mo. Kahit na ilang beses mo nang pinagtangkang huminto. Oo nga, no? Pero parang di pa rin ako makapaniwala na magagawa yun ni Inang. Kasi sa totoo lang, magkapareho lang kay ni Inang na kuripon Idagdag mo pang dami-dami nun. Oo nga no, kung tig-isa lamang sana tayo ng pinggan, pwede ko pang isipin ang inang mo ang nagbayad. Dahil maging ako ay kaya ko ring bayaran kung para sa ating 3 lamang ang inorder natin. Kaso, pati si Ma'am Sophia at sina Aling Biring at Osang nakasama sa mamahaling pagkain yun. Yun na nga Kulang na nga ang buong sahod ni Inang sa pinambayad sa kinain natin. Bakit hindi mo kasi tanungin ang inang mo kung sino talaga ang nagbayad sa mga kinain natin? At halimbawang hindi siya, sino? Mali ko. Oh, Martin, ikaw pala. Oo, ako nga ito. Pasensya ka na kanina ha. Akala ko kung sino na. Hindi kasi nakarehistro itong numero ng cellphone mo. Numero kasi ito dito sa bansang kinaroroonan ko ngayon. Kumusta ka na? Mabuti naman. Ikaw, ang tagal mong hindi napatawag. Oo nga Medyo busy sa negosyo. Kumusta na? Okay lang naman. Alam mo, miss na kita Baka naman pwede tayong magkita. Ano? Talagang ikaw, kahit kailan luko-luko. Paano tayo magkikita? Naririto ako at naririyan ka. O di, pumunta ka dito. Sagot ko lahat ng gagastusin mo. Ano? Napapayag mo ba siyang pumunta dito, si Sophia? Hindi. Ikaw naman kasi. Bakit kasi kailangan mo pa siyang makausap? Importante ang pag-uusapan naming dalawa. Importante? Gaano ba ka-importante ang sasabihin mo sa kanya? Hindi ba pwedeng doon na lamang kayo sa Pilipinas mag-usap? Alam mo, malabo na babiyahe yun. Abalang-abala yun. Alam mo naman ang isang kongresista. Sige. Pwede kong ipagpaliban ang business ko kay Sophia, hindi kay Ricardo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko ibinigay ang lahat ng hiningi mo sa akin. Nagwalang dahilan, alam mo yan. Hindi naman ako nakakalimot Ano ka ba naman? Parang hindi mo ako kapatid. Gusto ko lang makasiguro na hindi nasasayang ang perang ibinibigay ko sa iyo, Martin. Ate, ginagawa ko naman ang gusto mo Kung ginagawa mo, bakit buhay pa hanggang ngayon si Ricardo Montelebano? Ang hirap mo naman kausap, ate. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Hindi basta-bastang tao si Ricardo. Alalahanin mo, Hepe siya ng pulis. Ano naman kung hepe ng pulisya? May sinasanto ba ang bala ng baril mo? Ate, hindi basta-bastang tao si Ricardo. Mataas na ang kanyang katungkulan sa departamento ng pulisya. Kaya't lagi itong napapaligiran ng mga pulis. Bakit? Sa malapitan mo lamang ba siya pwedeng tirahin? Hindi ba pwede rin sa malayuan?
Anong silbi ng mga kakilala kong sniper? May mga kilala kang ang sniper. Pero alalahanin mo, nakakalat naman ng maraming CCTV camera. Mabuti lang sana kung pagkabaril ng sniper kay Ricardo, mababaril na siya ng mga pulis. Papaano kung mahuli siya ng buhay? O di, ikakanta pa ako. Oo, kaya kailangan ng iba yung pag-iingat ate. Huwag kang mag-alala dahil naghihintay lamang ako ng magandang tiyempo para maitumba si Ricardo Montelibano. Nawala tuloy ang antok ko dahil sa pag-akyat ko't pagpasok sa kwarto ni Ma'am Sofia. Inang? Oh, anak, ikaw pala. Bakit gising ka pa? Ano pang ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa pumasok sa kwarto mo at nang makapagpahinga ka na rin? Inang, meron lang sana akong itatanong sa inyo. Ano yon? Yun ho bang kinain natin sa restaurant? Sino ho ba talagang nagbayad? Ha? Ang dami-dami kasi ng in-order ninyo at ang mamahal ng kinain natin. Tansya ko nga kulang isang bang sahod nyo ang kinain natin doon. Yan lamang ba ang sadya mo sa akin ngayon? Oo, siyempre, ang mahal na mahal. Kaya nga, tinatanong ko sa inyo Gabi na. Bukas na natin pag-usapan ang bagay na yan. Inaantog na ako. Sige na, lumabas ka na nang makakatulog na ako. Huwag mong kalimutang patahin ang ilaw paglabas mo, ha? Sino nga bang nagbayad sa mga kinain natin, Inang? Sino pa? Di si Ma'am Sofia. Ano ho? Si Ma'am Sophia? Si Ma'am Sungit? Oo. At yung tinawag-tawag mong Ma'am Sungit, siya ang nagbayad ng kinain natin ng mamahalin doon sa restaurant na yun. Ito na bang lahat yun? Malanda. Tiba-tiba tayo ngayon. Siguradong may bonus na naman tayo kay Amo. Oy, pwede ba? Huwag mo lamang kong tabagin sa pangalan ko. Ako na ang namamahalang lahat ng ito. Kaya matuto kayong kumalang sa akin. Baka nakakalimutan ninyo kung sino ako. Anong itatawag ko sa'yo kung gano'n? Abogado ako, hindi ba? Oo, abogado ka nga. Alam mo naman pala Bakit hindi mo ko tawaging attorney? Pasensya na, attorney. Nakalimutan ko kasi, ginawang paglalakad ni Amo sa'yo, kaya ka naging abogado. Para kang nakakalubo, Nakikita mo ba ito? Ngayon, ulitin mo ba ang pangiting asa mo? Tingnan ko lamang kung saan ka pupulutin. Talaga? Si Ma'am Sofia ang nagbayad sa kinain natin sa mamahaling restaurant na yun? Oh, kita mo? Nagulat ka. Samantalang ikaw pa tong tanong ng tanong kung sino nga ba talaga ang nagbayad sa kinain natin doon sa restaurant. Para kasi hindi ako makapaniwala Kung ikaw, hindi ka makapaniwala,
O di mas talong ako. Himala nga eh. Baka naman ang inang mo ang nagbayad. Ha? Oo, kasi alam mo, baka gusto lamang ng inang mo na mailapit ang loob mo kay Ma'am Sofia. Kaya ganun ang sinabi. O, di ba? Para ano pa? Ano bang sinasabi mo? Siyempre, para nga ilapit mo ang loob mo kay Ma'am Sofia. Bilang pasasalamat nga rin siguro ng inang mo kay Ma'am Sofia sa tulong niya sa pagtatapos mo sa kolehiyo. Anong tulong na sinasabi mo? Pinagbayaran ko ng serbisyo kong mga perang ibibigay niya. Ako ang nagmamaneho sa mga lakad niya. Ako pa ang tagadilig ng mga halaman. At kung walang pasok, ako pa ang nag-aasikaso ng hardin. Ngayong nariyan naman si Mang Pepe na hardinero. Kahit na. Bakit? Kung iba niyan, hindi sila papayag na mag-aral ka habang ikaw ang driver nila. Isipin mo na lang ha. Schedule niya sa opisina ang ini-adjust niya para sa schedule mo ng mga klase mo. O, saan ka pa nakakita niyan? Sa bagay, may katwiran ka nga. Nathan, anak, Inang, pumasok ka sa sala dahil pinapatawag ka ni Ma'am Sofia. ha? Bakit daw ho? Siya nang magsasabi sa'yo. Kaya puntahan mo na para hindi siya masyadong maabala. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Kumain ka na ba ng almusal? Opo, ma'am. Magbihis ka at may pupuntahan tayo. Suit ko na po itong uniforme ko bilang driver nyo. Malinis po ito. Naghumahapong kupas dahil po, sinang, ang Clorox na para sa mga puting damit sa ginagamit naming Clorox para sa mga dikolor. Ang ginamit niya, kaya nabuti tuloy. Pero huwag po kayong mag-alala. Meron pa naman po Basta pa nga, kaya lang hindi maisuot. Hindi ko naman sinabi sa iyong magsuot ka ng uniforme. Ang sabi ko, magbihis ka. Yung tulad sa mga isinusuot mo sa tuwing pumapasok ka sa school. Opo, ma'am. At sabihan mo rin si Mabel na ilagay na lahat sa sasakyan yung mga dapat niyang ilagay sa kotse. Opo, ma'am. Natutuwa ko. At kabisado mo na ang mga dinadaanan natin. Himala. Nakatawa si Ma'am Sugit na nakikipag-usap sa akin ngayon. Nathan, kinakausap kita. Ho? Ang sabi ko ay mabuti at alam mo na ang kanyang iniikutan mo para maiwasan ang traffic. Opo, ma'am. Sa tinagal-tagal ko ng driver ninyo, kahit pa paano, nakabisado ko ng mga daan. Mabuti kung ganun. Sige. Ihinto mo na. Ha? Ihihinto ko na po? Oo. Mabel, halika na. At Nathan, maghanap ka kung saan mo pwedeng ipark itong sasakyan. Saka mo kami sundan ni Mabel sa loob ng mall. Opo, ma'am. Hello. Pare Koy, kumusta ka na? Si Pare Koy mo to. Martin, ikaw na ba yan? Oo naman, Pare Koy. Nagbago ba ang boses ko? Hindi mo ako nabosesa? Hindi naman.
Hindi ko lang inaasahan ang tawag mo ngayon. Oh, kamusta ka na? Nasaan ka na ba ngayon? May tagal mong hindi nagparamdam, panyero. Oo nga eh. Abalang-abala akong masyado sa negosyo ko, pare ko. Ano nga atin? Heto, kararating lang ng Pilipinas. Oo, talaga. Naririto ka na ulit sa atin. Ang swerte mo talaga sa buhay, pare ko. Pabiyahe-biyahe lang. Ikaw naman kasi, kung tinanggap mo na kasi ang alok ko sa iyo, baka nakailang biyahe ka na rin ngayon. O ano, gusto mo? Tiba-tiba ka sa negosyo ko, pare ko eh. May trabaho kasi ako, pare, at nagkataon ang trabaho ko kontra sa negosyo ko. Bakit? Ibabandera mo na ba sa mga kasamahan mo ang negosyong ibibigay ko sa iyo? Magiging milyonaryo ka nito, pare ko. Hindi ka basta-basta masasaktan kung marami kang pera. Tanggapin kaya ni Cardo ang alok ni Martin. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert de Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.